Parang pinatakam lang ng Cavaliers at ni Donovan Mitchell si Giannis at yung Milwaukee Bucks. Mukhang hindi aabuti ng Pasko si Doc Rivers sa Milwaukee, si Giannis naman mukhang hindi aabuti ng bagong taon. Natambakan na ng Bucks yung Cavaliers kaso hinabol ng Cleveland. Nung nasa less than 1 minute, akala ng Bucks panalo na dahil nakapunto si Damian Lillard. Ay babalik pa pala yung bola sa Cavaliers, pumuntos pa si Donovan Mitchell. May total na 30 points, 3 rebounds at 4 assists si Donovan. Si Jarrett Allen naman 15 points at 12 rebounds na may 7-0 start ngayon ng Cavaliers. Ito lang yung napapansin ko sa Cleveland lagi sila naglalagay ng report na merong may injury sa mga player nila kahit pa mga player nila yun sa G-League. Sa Bucks naman may combine na 75 points si Giannis at si Damian Lillard. Ang lakas ng combo ng dalawa. Kahit pa binabatuhan ng issue ngayon. Malakas din ang combo nila sa bench. Yung coach nila si Doc Rivers, ang assistant nila si Darvin Ham. Kaya si Giannis napilitang lumibron. Siya na yung nag-coach sa isang play. Actually, nagmo-motivate lang siya ng teammate nun. Almost triple-double si Giannis, 34 points, 16 rebounds at 9 assists. Si Dame naman, 10 3-point shot na mayroong 41 points at 9 assists. Talo pa rin ang Milwaukee Bucks sa bench scoring, 36-13. Sa combine na 75 points ng dalawa nilang star, parang imposibleng matalo pa sila. Natalo pa rin ngayon. Yung Cavs pa ang lumalabas na title contender ngayon tuloy. Ito kasi yung nirereklamo ni Giannis na parang pinatatamaan niya si Doc Rivers na kahit umiscore silang dalawa ni Dame ng mataas, hindi naman nakakadepensa na maayos dahil papatak pa rin ang Bucks na ika-6 na worst defensive team sa NBA ngayon so far. Mas mataas pa sa kanila yung Jazz na at this moment habang ginagawa ko to, hindi pa nananalo yung Jazz pero mas mataas pa rin sila sa depensa kontra Milwaukee. May average ang Bucks na 118 points per game na binibigay sa kalaban. Ang average naman nila 111 per game. May combine pa na 53 points per game si Giannis at si Dame. 1-5 record ngayon ang Bucks na tinalo lang nila na team ay yung struggling pa na Philadelphia. At ang mukhang makakasagip sa trabaho ni Doc Rivers ay si Middleton na base naman sa kanya wala pang timeline kung kailan makakabalik. Baka abutin pa ng Pasko. Parang hindi rin papayag si Giannis sa tanggalin si Doc Rivers nang walang kapalit agad na coach dahil kapag minalas-malas ng konti si Giannis at natanggal nga si Doc Rivers, ang papalit kasi sa kanya na interim base sa hierarchy ay si Darvin Ham. Sa West naman may dalawang teams doon na umaagaw ng pwesto, yung Rockets at yung San Antonio. Tanggal angas ulit si Anthony Edwards kontra kay Wembanyama. Pinaglalaroan na lang niya si Tito Rudy. Sa haba din ng mga kamay ni Wemby, ang laki din ng sakop. Tapos yung mga pick and roll play pa nila ni Chris Paul. Naka 17 points, 6 rebounds at 2 blocks si Wemby. Si CP3 naman 15 points at 13 assists, isang turnover lang. Medyo napagod ata yung Minnesota kasi kaagaling lang nila sa game versus Denver. Tig 21 points si Edwards at si Randle. 5 teams ngayon ang tabla sa 3-3 record sa West. Kasama dito yung Houston na tinalo naman sila ng Golden State. Wala pa ring step pero no problem kasi andito si Buddy Hield, 27.6 out of 10 sa 3-point area. Hindi rin basta-basta yung Houston ngayon kasi nga natambakan na sila ng 31 points ang Golden State. Yung Houston nakabalik pa rin at naipasok nila ng overtime. After yon ng 18 tuturan nila sa opening fourth quarter. Ilang beses nang ginagawa ng Rockets na nakakabalik sila kahit natambakan na. 27 points galing kay Tari Izzo ng Houston, 21 naman galing kay Jabari Smith. Sa Golden State naman si Kuminga, 23 points off the bench. Si Wiggins nakalaro na rin, merong 15 points. Si Buddy Hield may total ng 33 point shot sa loob ng 6 na games. May pinakakonting attempts din siya. May total average si Buddy Hield na 5 out of 10 sa 3-point area na nasa 50% pa.